Andrea Brillantes, totoo nga lang ba sa sarili o caterpillar? Napakagwapo naman kasi. Talaga namang, pakahulog anek. Iba na ang takbo ng mundo ngayon. Pati ang mga behavior ng mga kabataan. Gulatin mo sila. Mag-propose ka talaga. At Marian Rivera, from Primetime Queen to Dancing Queen. Marian Rivera yon. Kahit na anong isuot nun, nako, papatok at papatok yun sa masa. Wala ka namang karisma at hindi ka naman gusto ng mga tao. Hindi ka naman panunoorin. Ganun yon. Mayor Jose Manalo versus Mayor Isko Moreno. Kanino ka? Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras naman ako napapanood ngayon, nakututukan nyo na to. Maraming salamat. Ako ay magbibigay ng mga mula sa puso, patas at balancing opinion para sa ating mga latest showbiz issue ngayon. Makikiusyoso pero hindi makikisawsaw. Makikisali pero hindi makikigulo. Ako ang inyong marites na maghahatid ng mga intriga, Nemya, Chika, Dora! At ito ang latest. Andrea Brillantes, totoo nga lang ba sa sarili o caterpillar lang? Nako, yan ang mga hating opinyon ng mga netizen matapos niyang damputin ang kanyang mga pahayag mula sa kanyang latest vlog. Nako, pero inunahan naman talaga ni Andrea na content lamang ito. So parang wala namang masama. Kasi di ba parang content lang ng isang vlog. Marami naman ang gumagawa niyan. Dati kasi parang may tutropahin, jojowain. So parang hindi naman naging big deal yon. Pero sa kanya ngayon is parang may date or pass. Kung type niya yung lalaki, pwede niyang i-date, tapos kung ayaw, may mga rason siya, kaya magpapass siya, di ba? So, napanood ko yung vlog, wala namang masama, yung ABCD Girls. So, masaya sila, kasi alam mo yung mga bata ngayon, Gen Z. So, parang hindi talaga siya kagaya ng mga bata ng mga 90s, ng mga 80s. Diba? Malayong-malayo na. Pero hindi yun rason para husgahan natin sila. Nag-trending nga yung sinabi niya, if you're watching, I'm single. Sinabi niya yun dun sa anak ni Ina Raimundo na si Jacob Patornac. Napakagwapo naman kasi. Talaga namang, pakahulog anek. Pero alam nyo, lahat ng mga kasama niya doon sa vlog is nagsabi rin naman ng date. So parang, bakit siya lang ang parang nasentrohan? Siguro napansin lang din kasi kakaiba yung pagkabig kasi may kilig. Kasi di ba na-involve din doon yung mga ibang mga bata, which is sila David Licauco, yung anak ni Aga Mulak, yung anak ni Carmina Villaruel. So, marami rin ang mga nabanggit doon. Pero, ang nasentrohan lang yung kay Jacob. At hindi naman sapat yun para tawagin nating caterpillar yung dalaga. Tanggapin natin na ang mga kabataan ngayon, yung Gen Z, is iba na, ibang-iba na, liberated, nai-express na ng gusto kung anong gustong sabihin, di ba? Marami ng ganon. At kung ito naman ay hindi makakaperwisyo sa iba, at hindi makakasama sa paligid, naku, irespeto natin yun. Sabi nga ay mayroon tayong freedom of expression. Kasi, totoo siya sa sarili niya. Hindi siya kagaya ng mga ibang dalaga na talagang hindi kayang makapagsalita ng ganon. So, parang shy, timid. Pero wala namang masama doon. Siya yan eh. At kung sasabihin nga ng mga ibang magulang, naku, ayoko nung ganyan ang anak ko. Naku, nasa inyo ang tamang paggabay. Nasa inyo ang pagpapalaki ng inyong mga anak. Nasa inyo ang mga pagpapayo sa inyong mga anak na dalaga. So, wag nating ibintang sa ibang tao, sa artista, sa paligid, ang pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak. Kung ano man ang mga ugali at pagkatao ng inyong mga anak. Diba? Mainit na mainit nga lang ngayon si Blythe dahil sa isyong katatapos lang nila ng breakup ng kanyang dating boyfriend na si Richie Rivero, diba? So, dahil nga nagkaroon din ng issue si Richie na mayroon ng bago, so parang kung ano man ang sabihin ni Andrea, dadamputin at papansin ito ng mga news online. Sabi nga, iba na ang takbo ng mundo ngayon. Pati ang mga behavior ng mga kabataan. May mga expressive talaga mga babae. Kasi, di ba nakasanayan natin na kapag manliligaw dapat yung lalaki. Pero ngayon, may mga babae na nag-i-express na ng kanilang mga saloobin. Maging ito ay sa pag-ibig man. Diba? By the way, sa mga tagahanga ni Blythe, Andrea Brillantes, mapapanood ulit siya sa isang teleserye. Naku, ngayong August 27 yata, isa na namang teleserye ng ABS-CBN. So, yung ano yata, Senior High. Makasama niya dito ang mga bigating artista. Kasama sila Sylvia Sanchez at kung sino-sino pang iba. At uulitin ko, yung mga sinabi niya is content lamang for vlog. Actually, bumawi naman siya doon eh, na kapag taken na daw si Jacob, edi yung babae na lang, yung kapatid na babae na lang, di ba? At kung totoong buhay man yun, nako, go! Wala namang masama. Di ba? Date lang naman. Ano masama doon?
Tsaka naku, real talk tayo. May mga ibang mga kababaihan na mahihimhin, talagang hindi makabasag pinggan, pero nasa loob ang kulo. Yun yung mga totoong mga kate. Hindi naman lahat. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero may mga ibang ganon. Itama na yung ganyang mga attitude na nagpapakatotoo. Naku, sa mga nakaka-appreciate, naku, cool na cool yan para sa kanila. Pero sa mga hindi naman, naku, hayaan yung magtaas na lang sila ng kilay. Dahil siya ay may karapatan, dahil unang-una, single siya, dalaga, bata pa, kaya sa kanya ang corona. Okay? Naku, Blight, sa lahat ng mga kumukontra at nagninega sa'yo, naku, gulatin mo sila. Mag-propose ka talaga. At Marian Rivera, from Primetime Queen to Dancing Queen. Naku, laging yung trending ngayon ang mga dance move ni Marian sa TikTok. At dahil yan, siya ngayon ang TikTok queen ng bansa. Diba? At umabot na nga ng 163 million views ang kanyang price tag dance move, Chuva. Naku, alam mo, kitang-kita kay Marian ang pag-i-enjoy sa kanyang buhay. Kasi 'di ba, makikita sa aura ni Marian, napakaganda pa rin. Patuloy na nag-glow. 'Di ba, parang walang anak. Naku, napaka-sexy, napaka-kinis, parang dalaga. Patunay na happy-happy sa kanyang buhay. 'Di ba, sa piling ng kanyang asawang si Dingdong Dantes at dalawa niyang anak. At syempre, successful ang mga negosyo ni Marian. Kahit hindi siya nakikita ngayon sa telebisyon na gumagawa ng mga serye, nako, malapit na ang kanyang pelikula na kalahok sa Metro Manila Film Festival, sila ni Dingdong Dantes. Actually, under Star Cinema ito. So, kasama ito sa MMFF. Nako, ang Rewind. Nako, at balita ko na maganda raw ang istorya ng nasabing pelikula. At hindi lang yon, dahil patuloy na tumatanggap siya ng mga endorsement. Talagang pinagkakatiwalaan siya ng iba't ibang brand, local man o international. Diba? Napakaswerte naman. At siya ngayon ay brand ambassador ng isang international cosmetics. So, bongga yun, di ba? At syempre, loyal at masaya pa rin siya sa kanyang home network na GMA7 na sana ay magkaroon na siya ng mga teleserye dahil siya pa rin ay primetime queen ng nasabing istasyon. So, sana makita siya sa mga susunod na buwan na magkakaroon ng isang teleserye kasi ako dati naabangan ko yung Amaya. Parang yun lang ang naabangan ko sa kanya. Yun ang huling teleserye kong tinutukan. So, napaka-positibo nito kasi diba napupuri si Marian sa kanyang matugumpay na paggagawa ng mga video sa kanyang TikTok at mga social media account. So, marami ang nagsasabi, may nabasa nga ako doon, ako, hindi na kailangan talagang magpa-sexy. Patunay si Marian na hindi na kailangan magpa-sexy para tumaas ang views. Pero, para sa akin, Marian Rivera yon. Kahit na anong isuot nun, nako, papatok at papatok yun sa masa, sa mga tao. Diba? Bakit? Kahit na balot ka ng damit, kung hindi ka naman kasing ganda ni Marian at wala ka namang karisma at hindi ka naman gusto ng mga tao, hindi ka naman panunuorin. Ganun yon. Diba? Tsempuhan lang yan. Pag nagustuhan ka ng tao, ano man ang tsura mo, ano man ang suot mo, yun na yun. Naku, wag na tayo magkumpara sa mga ginagawa ng iba sa iba. Basta si Marian Rivera, ano man ang ginagawa, sigurado kong aabangan. Basta para sa akin, lagi nating pipiliin ang mga good vibes at wag magninega ng mga tao. Diba? So, good luck sa iyo, Marian. Sana patuloy kang maghahatid ng good vibes at inspirasyon sa ibang tao. At sa ating versus, Mayor Jose Manalo versus Mayor Isko Moreno, kanino ka? Patuloy ngang umuusok ang mga salpukan ng mga noontime show sa bansa, kung saan pinag-uusapan nga ang bagong bihis na segment ng Sugod Bahay ng EAT, kung saan marami ang mga kababayan natin na natutuwa. Kinatutuwang muli ngayon si Jose Manalo, Mayor Jose Manalo, ang mayor daw na walang katalo-talo, dahil ipinanganak na manalo. Kung kasiyahan lang naman talaga ang pag-uusapan, bihasa na rin talaga dyan si Jose Manalo sa larangan ng pagpapatawa, dahil siya ay likas na komedyante. At nadagdagan pa nga ang pagkahasaan nito sa hosting, dahilan para tanggapin, mahalin ng kanyang mga manunood. Mayor Jose Manalo, ang mayor daw na walang katalo-talo. At dahil dyan, hindi na iiwasan na intrigahin ito dahil pinatatamaan daw nito si Mayor Isko Moreno. At kahit nga kabi-kabila ang mga intriga, isinasawalang bahala lamang ito ng dating alkalde. Dahil alam naman niya na trabaho lamang ito at walang personalan. Sanay na siya sa buhay politika. At hindi rin bago kay Yorme ang galawan sa showbiz dahil siya rin ay isang artista.
kanya-kanyang palabas, eksena, gimmick, makuha lang ang puso at suporta ng mga mamamayan. Sana wag silang mahulog sa kumunoy ng mga tao na ang nais ay pag-away-awayin lang sila. At ang bawat pagpapalabas ng kani-kanilang programa ay may hatid na pag-asa, pagtulong at kasiyahan sa mga manunood. Yan ang kanilang obligasyon at masanay na sa healthy competition. At yan nga ay parte ng trabaho, kumbaga segment lang, walang personalan. Siyempre dun ako sa mayor na walang katalo-talo. Kay Mayor Jose Manalo. Siyempre yung karisma at pagmamahal ng taong bayan mula pa noon sa Itbulaga ay nakuha na ni Jose Manalo. Dapat silang lahat ay nagkatrabaho para maghatid ng pag-asa, inspirasyon sa ating mga kababayan at kasiyahan sa tanghalian. At kung ano man ang kanilang mga banggaan, nako, walang ibang panalo kundi ang mga mamamayan. So maraming salamat sa inyo. Kung kayo ay may mga opinion, suggestion, i-comment down below. At kung hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismaks at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nenya Chikadora!